Okay, Proverbs chapter 4, verse 20 to 27. Okay, let's read first. Basahin po muna natin. Ang sabi po ng Proverbs chapter 4, verse 20 to 27. Okay, wait lang. Verse 20, Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Wait. Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat kaagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang lang papalayo sa lahat ng kasamaan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Okay, let's start again. So, Proverbs chapter 4, verse 20 to 27. So, again, Solomon is teaching his children. Okay, so sa atin, sa panahon natin, dahil hindi naman si Solomon ngayon, pero parang ang picture is the God, the Father, teaching his children. Okay, nagsasalita ang Ama sa pamagitan ni Solomon sa atin bilang kanyang mga anak. Sabi ni Solomon, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. So listening is very important. Ang pakikinig ay sobrang mahalaga. Ang taong hindi nakikinig, mapapahamak. Okay? Always remember this, that ang mga taong hindi nakikinig, sila po talaga yung madaling mapahamak. Kasi nga, they don't listen to instruction, to advice, to wisdom. Sa totoo lang, kailangan po natin ng mga advisors. Kailangan natin ng mga mentor. And kailangan talaga natin ng spiritual father. Kung tayo po ay mananampalataya, mahalaga na meron tayong ah, mga kapwa mananampalataya na mas mataas sa atin, mas matanda sa atin sa pananampalataya, mas malago sa atin sa pananampalataya para turuan tayo at gabayan tayo para lumago sa ating pananampalataya. Kasi nga ang sinasabi rin ng banal na kasulatan na ang tao ay palagi siyang tama sa kanyang paningin. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay palaging tama. Ganun po tayo. Pag wala po tayong accountable, walang accountable sa atin, ibig sabihin walang tumitingin sa atin, delikado po yan. Kapag ikaw na ang pinakamataas at walang tumitingin sa'yo, ang mangyayari niyan, wala kang pakikinggan at lahat na sasabihin mo ay tama. That's the danger. That's the danger. Ganun yung nangyari, di ba? Hindi ko alam kung anong nangyari kay Buloy, kung totoo ba yung mga aligasyon sa kanya. Pero that's the danger, na ikaw na yung pinakamataas at walang accountable sa'yo. At wala ka ng pakikinggan. Kaya nga tayo mga mananampalataya, mahalaga na tayo ay nakikinig. Ang mga hindi mananampalataya, minsan hindi sila nakikinig. Okay? Ibig sabihin, hindi lahat gustong pakinggan ang mga pagkokorek. At subukan mong itama ang taong mangmang, magagalit sa sayo. Yan ang sabi ng Biblia. Yung mga hindi nakikinig, yun daw yung mga mangmang. So pag hindi tayo nakikinig, nagiging mangmang tayo. At pag tayo mangmang, tinatanggihan natin, tinatawanan natin yung mga paalala sa atin. Yung mga wisdom na ibinibigay sa atin. Always remember this, that proud people also do not listen. Hindi sila nakikinig. So when we are proud, pag naging mayabang din tayo, nagiging sarado ang ating mga puso, ang ating mga isipan. That's why, pag bantayan natin niya kasi yung kayabangan, yung proud, yung pagiging proud, yung pride, ay hindi po yan napapansin. At pag pumasok yan sa ating puso at isipan, yan na po at lalasunin po tayo yan.
Okay? At doon na po magsisimula ang pagbagsak po natin. So, gaya ni Solomon, sabi niya, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Napakahalaga ng pakikinig. Ang sabi ng Romans 10:17, for faith cometh by hearing. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Panginoon, sa salita ng Diyos. So, yung hearing, yung pakikinig ay napakahalaga, especially sa faith. Pag hindi tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, hindi tayo sasampalataya. At pag hindi tayo nakikinig sa salita ng Panginoon, hindi tayo lalago sa ating pananampalataya. Pag hindi tayo nagbabasa, pero malinaw po ang sabi yung pagbabasa, nakakatulong talaga yan. Pero iba rin yung hearing. Okay? Yung hearing, yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Doon po nagsisimula. Kaya ka naligtas kasi may nangaral. Narinig mo yung gospel. Narinig mo yung ebanghelyo ng kaligtasan. Narinig mo yung good news. And that's why, ikaw ngayon ay sumampalataya sa Panginoong Hesus kasi narinig mo yung ebanghelyo ng katotohanan patungkol sa kaligtasan. At yun po ay mahalaga. Kaya nga mga minamahal, mga anak, lahat tayo, mga manampalataya, lagi tayong magkaroon ng pakinig. Ang nangyari kasi minsan, lagi tayong defensive. Di ba? Lagi tayong defensive, lagi tayong dumidepensa. Ano yun po, hindi nyo kailangan laging dumipensa. Oo, paano kung hindi, pastor, hindi naman totoo yung sinasabi niya sa akin. Hindi naman tama yung correction niya sa akin. Okay lang yun. Hindi naman pala totoo eh. Bakit ka pa dumidepensa kung hindi naman pala totoo? Di ba? Bakit mo pa kailangan ipagtanggol yung sarili mo kung hindi naman pala totoo? Minsan masyado tayong nagpapagod sa effort, nagbibigay tayo ng effort sa bagay na mga hindi naman totoo. Alam naman natin na hindi totoo, bakit ka pa magsasayang ng panahon? Pero kung totoo yung sinasabi sa atin, kung kinokorek sa atin ay tama, totoo, dapat lang na magpakorek tayo. Kung sinabihan naman tayo na hindi totoo, huwag ka na magalit, hindi naman totoo. Alam mo naman na hindi totoo. O ba't ka nagagalit? Kasi minsan totoo. At pag totoo kasi, natatapakan yung pride natin. Okay? So, we must humble. Pag hindi naman totoo sinabi sa atin, we must humble pa rin. Alam naman natin na ang Diyos ay patas. At hindi po siya nagpapabaya. Diba? Minsan may narinig lang tayo, alam mo, sabi ng kumari natin, yung kilikili mo daw, kulay blue. Hindi blue yung kilikili ko, black to. Oh, alam mo naman palang black eh. Bakit ka pa nagagalit na sinabing kulay blue? What I mean is, kung hindi naman totoo, bakit ka magagalit? Okay? Kung totoo naman, dapat magpabago tayo. Kaya nga makinig. Laging makinig. Laging may unawa. Laging magbigay ng unawa. Sa mag-asawa, pagka walang unawaan, kada sinasabi, nagagalit tayo. Sinasabi pala, nag-uusap pala ng konti, nagagalit ka na, hindi natin ina-absorb. Hindi natin inuunawa. Walang mangyayari. O mga anak, kada sermon ng nanay mo, minsan, ka na lang, di ba? Naka-default mode ka na lang na hindi ka nakikinig. Dapat hindi ganun. Makinig po tayo. Unawain natin yung sinasabi. Kasi may mga wisdom po dyan. Although hindi naman lahat dapat pakinggan, okay, hindi lahat. Pero meron kang mga tao na reference mo na pwede mong lapitan, pwede mong puntahan para pakinggan mo, para humingi ka ng advice. Always remember that. Dapat may mga reference tayo. May mga taong pwede kang lapitan na kaya nilang sabihin yung totoo sa'yo. Na kaya ka nilang direktahin na mahal ka nila. Kaya ka nila dinidirekta kasi mahal ka nila. May tiwala ka sa mga tao na ito, nagagabayan ka nila sa tama. Dapat meron tayong mga ganong tao sa buhay natin. Kasi pag tayo lang mag-isa, yung sarili lang natin ang pakikinggan natin, magiging weirdo po tayo. At tama lagi ang nasa isip po natin. Always remember that, hindi laging tama tayo. That's why kailangan natin ng magtatama sa atin. Always remember that. Hindi tayo laging tama, kaya dapat merong nagtatama sa atin. Amen? So, aking anak, salita ko ay pakinggan. Pakinggan mo mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Lagi tayong magkaroon ng pakinig. Okay? Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iuukit ng mabuti at malalim. Yung kaalaman.
yung wisdom. Ilagay daw to sa ating paningin palagi. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Dapat po mag-root. Mag-root po yung wisdom, yung kaalaman sa Diyos, yung takot sa Diyos. Dapat mag-ugat yan sa puso po natin. Naka-engrave. Diba nakaukit? Pag nakaukit po yan, darating ang mga maraming panahon pero hindi mawawala kasi nakaukit sa ating mga puso. Lagi nating isipin ang Diyos at ang kanyang katwiran ng kalooban niya. Kasi pagka yung sarili na natin yung nangibabaw, bumabalik tayo sa ating sarili, delikado na po yun. Every time na babalik tayo sa ating sarili, hindi po natin mapagkakatiwalaan ang ating sarili. Tandaan po natin, huwag nating pagkatiwalaan. The moment you trust yourself, sa oras na magtiwala ka sa iyong sarili, babagsak ka na. Dapat po sa Diyos ang ating tiwala. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Napakalinaw. Lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Sa lahat ng iyong lakad, alalahanin mo siya. Kilalanin mo siya and He will direct your path. Imagine, napakaganda ng promise ng salita ng Panginoon. Kaya nga, yung kaalaman, yung pagkatakot sa Diyos, yung karunungan patungkol sa Diyos, wag nating babayaan yung wisdom. Kasi magkakaroon ka ng karunungan, paano po lalakad sa buhay na ito? Sabi sa verse 22, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. Tignan niyo po, bakit maraming namamatay ng maaga? Kasi walang wisdom. Hindi naman lahat namatay dahil walang wisdom. May mga namatay talaga dahil oras na nila. Pero alam niyo ba, sa Bible may mga sinasabing untimely death. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, huwag ka magpakasama ng sobrang sama. Bakit mo papatayin ang iyong sarili ng maaga? Marami sa atin, kaya marami tayong mga kaibigan o ating tayo, kaya tayo may sakit ngayon, kasi inabuso natin yung ating mga katawan. Maraming nagbisyo. Di ba? Nagbisyo na nagbisyo na nagbisyo. Tapos yung nagkasakit, ang prayer, Lord, pagalingin mo ako. Asa lang wisdom, Lord? Inabuso mo yung katawan mo, tapos ang prayer mo kay Lord, Lord, pagalingin mo ako. Minsan yung tanong pa, bakit Lord ako? Bakit sa dami-dami? Bakit ako? Sinong gusto mo? Meron bang iba? Just kidding. Pero yun yung totoo eh. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. Yung kaalaman, magkaroon tayo ng wisdom, nagbibigay yan ng kalakasan, ng kagalingan sa ating mga katawan. Physical. Diba? Hindi ka magkaka-cancer eh. Hindi yung cancer, dahil ako, kasi yung kapatid ko, wala namang bisyo, pero nagka-cancer. Namatay sa cancer. Pero what I mean is, kung ikaw ay nagbibisyo, may ginagawa kang kalokohan sa iyong katawan, it will lead to death. Untimely death. Tandaan niyo po yan. At kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, dahil kalaban mo ang Panginoon habang ikaw ay nagkakasala, it will lead to death. Always remember that there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is death. Merong lakad, may pamumuhay, may paraan sa mundong ito na parang tama sa paningin ng tao, pero ang katapusan nun ay kamatayan. Most people want to enjoy. They just want to enjoy. Gusto lang magsaya. Gusto lang i-enjoy ang katawan na ito. Pero always remember that this body belongs to God. This is not ours. Hindi ito sa atin, ito sa Diyos. Kaya kung ito ay iyong aabusuhin, mananagot ka sa may-ari. Kaya nga kailangan natin ng wisdom of the Lord. Wisdom ng Diyos sa buhay natin. Huwag kang magbisyo, huwag kang magsigarilyo, huwag mong lagyan ng bisyo yan, huwag kang mag-inom, huwag kang mag-drugs, huwag mong ilagay sa immorality, di ba? Huwag nating ilagay ang ating mga katawan. Di ba? Alam niyo ba, when we are in immorality, we are sinning against the body and against the Holy Spirit. Okay? So mag-ingat tayo mga mananampalataya.
mga anak ng Panginoon. Huwag nating gayahin yung mga unbelievers. Di ba na parang, wow, ang saya-saya nila, lagi silang magkakasama, lagi silang nagsasayahan, lagi silang magtutawanan, di ba, ang iingay nila. They are full of joy. No, huwag kang magpadaya. They are not true joy. Hindi yan tunay na kasiyahan. Walang tunay na kasiyahan pag wala si Kristo. Always remember that. I repeat, walang tunay na kasiyahan pag wala si Kristo. Bakit? Pag namatay ka, impyerno eh. Anong masaya doon? Anong masaya doon na pagka namatay ka, punta ka sa impyerno? Anong masaya doon? Alright? May masaya ba doon? Ikaw ba masaya ka pupunta ka sa impyerno? Hindi. Kaya nga itong kaalaman ay daan ng buhay. Hindi lang yan dito sa buhay sa lupa, kundi yung kaalaman, yung pagkatakot sa Diyos, pagkakaroon ng karunungan patungkol sa Diyos, makilala mo si Kristo bilang yung Panginoon tagapagligtas, papunta yan sa buhay. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng kaalaman. Huwag tayo maging foolish. Huwag natin sayangin ang buhay nito sa mga walang kwentang bagay. Kaya nga sabi sa verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Okay? Pag sinabing puso sa Bible, ito yung sinasabing inner man. Hindi yan yung itong puso kasi laman lang to eh. Laman lang yan. Yung puso lang literal, laman lang yan. Pag sinabi sa Bible na heart, it means the inner man. Yung ikaw mismo. Yung inner man, yung ikaw mismo, yung buong mong pagkatao. Kasi yung heart is the center, di ba, of our body. So, yung ating pinakasentro, yung pinakatayo, yung puso natin, ingatan natin yan. Kasi pag ang puso nadaya, delikado tayo. Wrong emotion leads to wrong thinking. And wrong thinking leads to wrong belief. Maling paniniwala. Kaya that's why, ingatan ng puso. Ay, ang puso daw, madaya. O, paano? Dapat lang mag-ingat tayo sa puso natin. Hindi lang ingatan ng puso, kundi mag-ingat din sa ating puso. At ang sabi ng Biblia, ingatan mo. Hindi iba ang mag-iingat sa puso mo, ikaw, be careful with your heart. Again, I repeat, be careful with your heart. Kasi the moment na yung puso na yan, naging mapagmataas, naging mayabang, naging nadaya, o dinaya mo ang iyong sarili, mapapahama ka na. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Yung tibok ng puso na yan, yung tinitibok na yan, mahalaga. Pag yung tinitibok ng puso na yan ay mali, yung gusto ng puso na yan ay mali, mapapahamak ka. Pero pag yung gusto ng puso na yan, yung tibok ng puso na yan ay sa Diyos, buhay ang iyong pupuntahan. Napakahalaga na maintindihan natin na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Kaya ingatan natin ang ating mga puso, mga minamahal, mga kabiyaya. Ang puso mo'y ingatan, be careful with your heart. Be careful. Diba? Mga young people, huwag ibigay kung kani-kanino ang iyong puso. Diba? Huwag kanino ibigay. Manalangin. Kasi ingatan ang puso. Maraming mga kabataan nasira ang buhay kasi sinunod ang puso. Kapag tumibok ang puso, di ba? Hindi pa totoo yan. Dapat yung puso na yan, i-surrender natin sa Panginoon. Surrender. Let the Holy Spirit fill your heart. Fill your heart. Let the Holy Spirit, siya yung manahan, siya yung mag-control sa puso na ito. Madaya tong puso na to. Papaniwalain ka niya sa mali. That's why kailangan tong heart na to, i-surrender natin sa Panginoon. Sana, Lord, punuin mo ako ng pag-ibig sa iyo. Ibigin kita ng higit sa lahat. Pag natutunan natin ibigin ng Diyos ng higit sa lahat, doon po magsisimula. Doon po magsisimula. Okay? Yung tamang pananaw, tamang paniniwala, i-surrender natin. Hayaan natin ang Diyos na mag-control ng buhay na ito, ng puso na ito. Ilayo mo ang iyong bibig sa salitang mahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. So, dapat iwasan po natin yan. Masasanay ka. Tignan niyo po yung mga nalalaglag sa immorality. Laging mahalay kasi yung lumalabas sa bibig nila. Normal na lang sa kanila yung mga kabastusan. Yung mga green jokes. Dapat yung mga believers, huwag tayong natutuwa sa green jokes.
Pag may nagi-green joke, mahalay yung joke, huwag kang tumawa. Hindi po nakakatawa yun. Huwag din tayo maging sinungaling. Maging truthful po tayo. Wala pong masama. Alin po mas masarap maging truthful? Okay? Mas masarap maging truthful. Ang problema minsan, di ba? Pagka kaharap tayo, hindi tayo nagiging totoo. Pagka nakatalikod tayo, ang dami natin sinasabi. Sinungaling pa rin yun. Kasi sinungalingan pa rin ng buhay yun. Dapat po, subukan natin na maging truthful po tayo. Okay? Maging truthful. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Ilayo ang iyong bibig sa salitang mahalay. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Yan yung vision. Okay? Dapat yung ating pananaw ay nasa malayo. Doon sa hinaharap. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. That's the reminder of the Bible. Huwag kang kakaliwa. Pag nangaliwa ka, delikado ka. Huwag kang kakanan. Kundi humakbang ng papalayo. Ibig sabihin, focus. Kung yun yung goal mo, kung meron kang gustong puntahan, dapat diretso ka lang. At syempre, ang goal natin kay Kristo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tumingin daw tayo kay Kristo sa Panginoong Hesus. Huwag tayong liliko sa kaliwa, huwag tayong liliko sa kanan. Sa Kanya lang, papunta lamang sa Kanya. Fix your eyes on Jesus. Focus your eyes on Jesus. Huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan. Because Christ is the wisdom of God. Kahit anong dumating na pagsubok ng hina, may mga tukso na dumarating, umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Dire-diretso lang. Lalong lumapit sa Panginoong Jesus. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Ano ba ang ultimate nating pupuntahan? Bukod sa mga pangarap natin, may mga pangarap tayo. Maganda, tutukan natin yan. Pero ang pinaka-ultimate na pupuntahan natin ang Diyos. Ang Panginoong Yesus, pag namatay tayo, haharap tayo sa Kanya. Dapat mag-focus tayo doon. Maghanda tayo sa pagtatagpo natin sa Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, the central focus ng ating topic this morning, be careful with your heart. Ang puso mo ingatan. Diyan po nagsisimula ang lahat. At sana, hayaan natin na ang Diyos, i-surrender natin. May kasalanan ba yan? Na sinasa pamuhay, na piling mo tama. Mali ang kasalanan. Kahit kailan hindi po magiging tama ang kasalanan. Huwag mong alagaan ang kasalanan. Magpatama ka, magpagaling ka, magpagamot ka sa Panginoon. Hindi mo kayang pagalingin ang iyong sarili. Kailangan mo ng Diyos para itama ka. At para maitama ka sa pamagitan ng kanyang mga salita, makinig ka, magpaturo ka, hayaan mo ang Diyos at ang salita niya ang magbago sa iyo. Yung puso na yan ay punuin ng salita ng Panginoon. Sabi ni David, I hid your words in my heart. Itinatago ko ang iyong puso, iyong mga salita sa aking puso upang hindi ako mag-asala laban sa iyo. Be careful with your heart. Again, Proverbs chapter 4, verse 20 to 27. Yan po ang ating morning devotion. Sana po ay pinagpala tayong